Hello po, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras po na nakakarating sa inyo pong mga lugar at anumang oras na makakarating sa at anumang oras na inyong mapapanood. Ang video po na ito, muli po pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world, once again, a greetings of true love and the truth to all of you. Ayan, umuulan din po dito. Hindi nga lang po bagyo. Ayun po, so paano ba? Itong mas maganda meron akong ka-interaction para meron kaming mapag-usapan. Sige lang po mga kapatid, lang po. Hintayin ko lang po na meron pong makapanood para merong interaction. Mas maganda po kasi meron ka-interaction. Mag-comment lang po kayo kung ano pong gusto nyong mapag-usapan. And para hindi po tayo nangangapa. Well, anyway, kagaya nga po ng lagi naman po nating pinag-uusapan, marami po kasi akong mga nakausap this past few days from different countries. Recently lang meron akong kausap from Japan. Yan, Japan. At saka sa Australia na mga exit na po kami, sabi ng mga kapatid. And thank you so much for your effort, sabi ng mga kapatid na nag-message sa akin. Thank you so much for your effort in exposing the truth that we have to know, sabi ng mga kapatid na nag-message at nakausap ko. Bakit hindi ko nakikita yung nakikita ko dito 8 viewers na, pero si Sis Bebs Gudelusaw pa lang ang nandito sa monitor ko. Bakit kaya? Saglit lang po mga kapatid Ayan. So meron akong gustong sabihin kanina So ayun po mga kapatid, paano ba na? Saglit lang po nawawala ako. Mag-comment lang po kayo mga kapatid kung ano po yung concerns po ninyo, especially dun po sa mga lugar na mga nasalanta ng bagyo. Kung meron po kaming maitutulong sa inyo mga kapatid, magsabi lang po kayo, and kung ano man po yung sa abot ng amin pong makakaya. Hindi naman din po kasi kami huminto mga kapatid sa paggawa ng mabuti na natutunan po namin. And even before na maanib kami even before na maanib may sala yung tawag po doon, di ba? Yung nagpe-pray yung mga Muslim. Ayun, andito si Brad Chris, Brad Chris, akyat ka nga. Akyat si Brad Chris. Ayun po mga kapatid, hindi naman po kami kagaya po ng sinasabi nila na nagpapakasama na daw po kami. Hindi po mga kapatid.
Katunayan nga po, yung pong ang daming mga kapatid na nagme-message sa akin, bro, ano pong maire-recommenda po ninyo na pakikinggan? Sabi ko, malaya na po tayo, nakalaya na po tayo. Huwag po nating pabayaan, makulong po uli tayo sa isang paniniwala na magmamanipulate uli sa atin. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, tinawag kayo sa kalayaan, huwag lamang ninyong gagamitin ang kalayaan sa ikalalayaw ng laman. Mga kapatid, sorry na last time. Sabi ni Brother Albert. Ano yun? Regarding saan, Brother Albrecht? Sabi ni Brother Crisanto Sagrado, hello, Exiters. Sabi ni Brother Joey Gregorio, hello po, bro, bonjour. Yan, hello po mga kapatid. Hello po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Especially to our dear brothers and sisters in Christ in the Philippines. Ayun po mga kapatid, at maraming mga kapatid from Brazil na nanonood, nakikita ko nanonood sila sa mga videos ko, and ayun, they are reaching out mga kapatid. Hindi lang ako nakagawa ng spiel to greet our brothers and sisters in Christ in Brazil. Sabi ni Brother John Michael La Chica, shout out, long time. Ayun, oo nga, tagal mo nawala. Si Brother John Michael La Chica, naging customer ko to ng mga binebenta ko dati na North Face when I was in Vietnam. Sabi ni Brother Coach Emil Domingo, good day to all. Keep safe, more exiters to come dahil tulong-tulong sa pag-expose ng katotohanan. Sabi ni Brother Crisostomo Manalio, good evening po sa lahat. Ayan. Akala ko nasa China ako, tapos merong background na nananalangin. Ayan, mga kapatid nating mga Muslim. Prayer time. Ayun po mga kapatid, pasensya na po dun sa mga kapatid na nagme-message sa akin kung saan sila makikipag-congregate. Mga kapatid, tandaan po natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo doon po sa babaeng Samaritana. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang araw at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan, mga kapatid, na siyang inahanap ng Diyos, yung mga mananamba, na tunay na mananamba, mga kapatid. At ayun na nga po yun. Noong pong oras, nung pagkakataon, nakausap niya yung babaeng Samaritana na sinabi niyang dumarating at ang araw at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Saglit lang po Ano yun? Dumating na ba? Tatakain ko 5 minutes. Tapos masyadong umuulan kasi. Oo. Malapit lang siya. Sa ano, sinasabi ko kanina, gusto ba ito po? Bakit? Oo, malapit lang. Ayan lang Wala kang payong. Hindi ka makakabasa, nakapayong ka lang. Oo, matraffic. Matraffic. Banda ko rin. Naka-live na ako. Oo.
Ang taxi na lang ako. Taxi na naggawa ko. Hindi ka maliligaw. Sundan mo lang yung map. Bye-bye. Thank you. Oh, bye-bye. Ayun. Going back mga kapatid, doon po sa pinag-uusapan natin. Kagaya nga po noong natalakay po namin ni Brad Loss, ni Brother Patless Pat, ni Brad Elios, yun. Brother Elios, also known as Brother Loss or also known as Brother Patless Pat, na yun po kasing tanong nila, paano ninyo na ngayon matutupad, magagampanan yung nakasulat sa Biblia na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Mga kapatid, tandaan niyo po, noong ang Panginoong Jesucristo ay nasa katawang lupa, mga kapatid. Ang sabi po niya, where 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, tumuroon ako sa gitna nila. So, ano po ang ibig sabihin po nito mga kapatid? Ang presensya po ng Panginoong Jesucristo, kahit saan po, kahit anong denomination ka, mga kapatid, wala naman pong where 2 or 3 Christians gathered in my name. Wala po tayong mababasang ganon. Mga kapatid, ang Biblia po, definite po yan. Pero bakit po, nung ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, tumuroon ako sa gitna nila. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo na kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 alagad ko sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Alam po kasi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kung gaano karami ang tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, ano po ang nakapaloob po doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan? Mga kapatid, ano ba ang Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, meron lang pong mga kapatid, pasensya na po. Meron lang pong nagpop-up na message sa kaya binasa ko po. Ano po ang nakaloob sa Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So ang Panginoong Jesucristo po pala, katotohanan, daan, at buhay. Mga kapatid, tandaan po ninyo yon, mga kapatid. Kasi vital factors po yan, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, katotohanan, pasensya na po Kapampangan. Hindi mo maitatago talaga pagka ang nagsasalita Kapampangan. There are instances na lumalabas yung pagiging Kapampangan. Katotohanan. Parang nung nag-aaral ako, sabi nung ahas. Meron kasi sa blackboard, babasahin namin ahas. Pag ako yung nagbabasa, aas. Kaya pinapaulit-ulit ng teacher ko. Ulitin mo, Mr. Pangan, aas. So, nagtatawanan yung mga classmates ko. So, wala pala akong H. Yun yung problema ng mga Kapampangan. So, going back mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo po pala ay katotohanan, daan, at buhay, mga kapatid. So, if we are talking, mga kapatid, halimbawa, nag-uusap tayo ng ganito, pinag-uusapan natin ang katotohanan, ang daan, at ang buhay, mga kapatid, we are congregating already. We are already congregating. Ngayon, mga kapatid, paano natin sasabihin ng iba, paano kayo makakatupad dun sa merong isang awit mag-aabuloy? Mga kapatid, nakulong po tayo dun sa konsepto na yon. Tandaan niyo po mga kapatid, nung ang Panginoong Jesucristo ay nangaral, nung ang Panginoong Jesucristo ay
nagkakatipon sila. Hindi naman po sila nag-awitan, mga kapatid eh. Wala po tayong mababasa doon. Ngayon, sasabihin nila, umawit sila nung nasa bundok sila. Lagi ba silang umaawit? Tayo ba, hindi po ba tayo umaawit, mga kapatid? Kaya nga ako, pag minsan, hindi lang po ako nakapagpatugtog ng praise song ngayon. Kasi nasa labas po ako, naka-data lang po ako. Hindi ko naman po pwedeng i-connect yung laptop ko sa kakain lang ng maraming data. Ang mahal-mahal po ng dito, ng data. So, tinitipid ko po yung data ko, mga kapatid. Ngayon, paano natin matutupad yung sinasabi na dapat mag-aabulo yan? Mga kapatid, yan nga po yung pinanliligaw ng mga bulaang mga religions, mga kapatid. Yung pinanggalingan nating religion, tingnan po ninyo, yung Diyos po nila, magmula nung naanib ako hanggang ngayon, gipit yung Diyos nila, mga kapatid. Ganyan ba ang tunay na relihiyon? Tandaan niyo po, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, nung pong siya'y when He is in His ministry here on earth, mga kapatid, ang sabi niya kay Pedro, pumunta ka sa sa dalampasigan. Yung mahuli mong isda, ibuka mo yung bibig niya at kunin mo yung denaryo na nasa loob ng kanyang bunganga. Mga kapatid, wala naman pong kaya po nag-aabulo yan. Kaya po nag-aabulo yan during the time of the apostles para po makatulong sa mga mahihirap, mga kapatid. Tingnan po ninyo, gipit lagi yung iglesia. Pero sila po ba gipit? Hindi, nagpapasasa nga po sila eh. Biruin mo, isang kainan ng isang miyembro ng royal family, 10,000. Samantalang napakaraming miyembro sa iglesia na tuyo na nga lang ang uulamin, tinitipid pa para may maitulong. Mga kapatid, what is the reason? Ano po ang kadahilanan? Bakit po namin ito ginagawa? Ano po ba ang mapapakinabang po namin? Meron po ba kaming pakinabang dito, mga kapatid, sa ginagawa po namin pag-expose na ito? Wala po, mga kapatid. Ang katunayan nga po, our life is at risk because of this battle, mga kapatid. Katunayan nga po, mga kapatid, ang buhay po namin, ang buhay ko po, pati ang buhay ni Mama Mary ngayon, nanganganib dahil sa ginagawa po naming pagsasalita ng katotohanan na alam po namin na nangyayari dyan po sa pamunuan ng iglesia. Mga kapatid. Ayun po. Nasa na ba ako? Ayun po, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, tumuroon ako sa gitna nila. Na-establish na po natin, mga kapatid, ano ba yung Panginoong Jesucristo? Ano ba ang nakapaloob sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, hindi po yung mismong Jesucristo, mga kapatid. Kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan na Jesucristo, dumuroon ako sa gitna nila. Wala pong nakasulat sa Biblia na ganon. Tandaan po ninyo, ano po ba ang Panginoong Jesucristo before?
siya magkatawang tao. Sabi po sa 1:1 hanggang 3, nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula. Ano pa ba yung nakasulat sa Biblia? Ito rin ang pasimula. Basahin nyo na lang po mga kapatid, hindi ko po kasi kabisado. At lahat ng nilalang ay nilikha sa pamamagitan niya. Sabi po ng Biblia sa 1:1-3. Tandaan niyo po yun mga kapatid. Vital po yun. Nang pasimula siya ang verbo. Yung po palang Panginoong Jesucristo ay verbo, salita. So, na-establish na po natin mga kapatid na itong Panginoong Jesucristo na nagsasabi sa kanyang mga tagapakinig na kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, doon ako sa gitna nila. Ito pala ay hindi naman yung katawang tao na nagsasalita, nakaharap ng mga nakikinig sa kanya during his ministry. Mga kapatid, kaya ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo po pala, katotohanan, daan, at buhay. Kaya nga po sa Epeso, nakasulat po na siyang inihanda ng Diyos buhat pa ng una upang siya nating lakaran. Yung po palang Panginoong Jesucristo, daan po Daan po siya na dapat lakaran. Kaya nga po, di po ba yung pangalan po ng ano natin, ng programa, Jeremias 6:16, ang dating daan, magsipagtanong kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas, magsilakad kayo roon, at makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yung po palang landas na yon o daan na yon, inihanda na ng Diyos buhat pa ng una. Yun po ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga po, nung kausap niya yung babaeng Samaritana, sinasabi ko sa iyo, ngayon, dumarating ang araw na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Hindi na natin kailangan pang umakyat sa mga bundok. Hindi na natin kailangan pang pumunta sa templo para sambahin ng Diyos. Mga kapatid, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Tama po, Brad Chris. Brad nga ba ito? Sis Chris yata ito. Sis po yata ito. No middleman or church na aaniban pa. No middleman or church na aaniban na tayo ng tao. Tandaan po natin, mga kapatid, meron po talagang in-establish na church ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig dito. Ano po yung iglesia na yon na itinayo ng Panginoong Jesucristo? Sabi po sa Santiago 1:27, ang dalisay na reliyon ay ito. Meron po palang dalisay na reliyon. Ano po ba ang ibig sabihin ng reliyon? Yung pong salitang reliyon ay galing sa salitang Griego na treskia. Kung di ako nagkakamali, sa Griego, sa Hebreo naman ay religare. Ang
katumbas na salita sa ating pong wika ay muling to tie again, muling pag-uugnay. Bakit po muling pag-uugnay? Meron po kasing nasirang ugnayan between man and God. Alam po natin yan during the time of Adam and Eve, mga kapatid. Ngayon, noong pong dumating ang Panginoong Jesucristo, in-establish po niya yung iglesia na yon. Aling iglesia po yun? Nagpatayo po ba ang Panginoong Jesucristo? Even the apostles, mga kapatid, they did not erected even a single church, mga kapatid. They did not erect even a single edifice. Wala po silang ipinatayo na edipisyo. Ngayon, ano po yung iglesia na yon? Sabi po sa Biblia, hindi baga ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo? Mga kapatid, we are the temple of God. Mga kapatid, umuusok yung bibig ko. Ayun po, mga kapatid, tayo po ang templo ng Diyos. Ito pong pagkatao po natin. Hindi po itong ito pong literal na yung pong ating pagkatao, yung pong ating pagkataong nakatago sa ating mga puso, ang templo ng Diyos. Mga kapatid, ngayon, kahit ano pa yung religion na kinabibilangan mo, as long na you are walking in the path, mga kapatid, which is our Lord Jesus Christ Himself, ano po ba yung daan na si Kristo? Sabi nung daan na si Kristo, huwag kang papatay. Huwag kang mapupuot sa iyong kapatid, sapagkat ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. If we are doing, mga kapatid, what the Lord Jesus Christ commanded and taught us, we are walking in the path which is the Word, mga kapatid, which is the Lamb of God. Tandaan po natin, mga kapatid, huwag po tayong maano doon sa konsepto na ang Panginoong Jesucristo, siya lang yung nagkatawan tao. The Lord Jesus Christ existed already even before the foundation of the world. Kaya nga po nasa awit po yan bago ang mga bundok ay nailabas, hindi ko lang po dala yung Biblia ko. Nandoon na po ang Panginoong Jesucristo. Kaya, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung saan nagkakatipon o ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, tumuroon ako sa gitna nila. Mga kapatid, ito po, nagsasalita ako ngayon, nakikinig kayo, you are interacting through your comments. Even if you are not interacting through your comments, if you are believing in the truth, the way, and the life, you are congregating with me. Mga kapatid, we are congregating with each other. Hindi po natin kailangan ng middleman. Isa lang po ang tagapamagitan sa sangkatauhan at sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo. No one can replace that, mga kapatid. Kaya, huwag po kayong matatakot, mga kapatid, sa pinagsasabi ni Daniel Rason na pagka lumabas daw po kayo sa MCGI ay maiimpyerno na tayo.
Naku mga kapatid, sabi ko nga, kaya nga po ako nag-expose kaya nga po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Mga tarantado na to alam ko lahat ng mga kalokohan ninyo. Tapos ako itong nagpipilit na makatupad ng kautusan ako itong maiimpyerno. Hindi ba Daniel Rason, alam na alam mo yan. Nasuki ka sa Pegasus. Hindi ba Daniel Rason, alam na alam mo yan. Na suki ka sa casino. Tapos, kami ngayon mga nag-exit, ang maiimpyerno. How dare you, Daniel Rason? Kaya tignan mo ngayon. Kami ngayon mga exiters, mas marami na kaming oras. I am speaking on behalf of all of you mga kapatid. Kasi baka sabihin nyo, wala ka namang pamilya dyan, Brad Badong. I am speaking on behalf of all of you. Kami pong mga exiters, mas marami ng oras kami sa pamilya namin. Mas marami na kaming oras sa mga dapat na harapin namin. Kaya kami nakita sa kalsada na namamalimos. Tumutulong kami na walang camera. Meron kaming, mga kapatid, so much to say, yung pong mga pinaggagawa natin. Alam niyo po ba, sa bagay, the reason why I am saying this to all of you, it's for the benefit of the people, or it is for the benefit of our brothers and sisters who are still inside the church and being brainwashed by Daniel Rason with the thought of, if you exited the church, you will be damned into hell, into eternal damnation. Hindi po totoo yan. Kasi nga po mga kapatid, ang Diyos, gusto niya lahat ng tao maligtas. Tandaan po ninyo yan, nakasulat po yan sa unang Timoteo 2:4. Siyang may ibig lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Ang Diyos po mga kapatid, gusto po niya lahat ng tao maligtas. Meron po bang mapapahamak? We cannot also deny the fact that there are people who will be in hell or eternal damnation. Sabi nga po ni Brother Eli, kahit gusto ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na iligtas ka, ayaw mo namang magpaligtas, wala rin siyang magagawa. Ang Espiritu ang may ibig, datapwat mahina ang laman. Mga kapatid. And, mga kapatid, sasabihin ni Jane Angeles, ayan, paano kayo ganito? Alam mo, Jane Angeles, alam naman namin na pakinabang lang naman ang ano mo dyan. Saglit lang po nahatsing ako. Ano yung nasa ano ko? What is this? Asa yung tissue ko? Excuse me. Ayun. Saan na ba tayo? Alam mo naman, Jane Angeles, na na pakinabang lang naman ang ano mo diyan Hindi ba kayo nakokonsensya niyan? Kasangkapan kayo ng kalikuan? Tandaan ninyo, ang sino mang kasangkapan ng kalikuan may malaking pananagutan sa Diyos. Sabi ng Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa. Ito'y kasalanan sa kanya. You know very well the truth, Brother Josel Malyari. You know very well the truth, Rodel Mangiliman. You know very well the truth. To all of you,
KNPs. Hindi ko alam kung ano nang tawag sa kanila. Hindi ko alam kung ano yung SIC. Masyado silang kung ano-anong iniimbento nilang katawagan sa ano nila, sa sarili nila. Meron bang nakasulat sa Biblia na SIC? Tingnan ninyo. Hindi ba kaya tayo umanib dyan sa iglesia na yan? Dahil dun sa akala natin totoo yung iglesia kasi nakasulat sa Biblia. Sabi ni Brad Eli, pag hindi nakasulat yung pangalan ng samahan, sa demonyo yan. O ngayon, yung bang mga titulo ninyo nakasulat sa sa Biblia? Ha? Nakasulat ba yan sa Biblia? Yung inyong yung mga titulo ninyo? Masyado kayong masyado kayong mga assuming. Para bagang totoo yung inyong mga pinaggagawa. Tae kubalo. Hanapin itang pinost ko. Tae kubalo. Ang ibig sabihin ng tae kubalo, hindi ko ba alam. Yan. Kaya lang mas maganda siya pag sa Kapampangan. Mas malalim yung ibig sabihin. Tae kubalo. Hindi ko ba alam ang mga pinagagawa ninyo? Tapos kayo ang maliligtas. Nasaan? Nasaan ang sinasabi niyong kaligtasan? Danya rason. Yung dugdog na Kaya nga, biruin mo. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi lang po ang MCGI ang Iglesia ng Diyos sa Pilipinas. At hindi lang po ang MCGI ang Iglesia ng Diyos sa buong mundo. I-google niyo po mga kapatid, how many Church of God are existing all over the world. Ilan ang mga iglesia ng Diyos na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? Ngayon, tayo ang maliligtas? Tandaan ninyo mga kapatid, excuse me po. Tandaan po ninyo mga kapatid, during the ministry of Saint Paul himself, the last apostle of Christ, noong pong meron pong mga nag-exit. Tandaan nyo po mga kapatid, hindi lang po ngayon ang merong mga nag-exit. Even the time of the apostles, even the time of our Lord Jesus Christ, merong mga nag-exit sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo, pero hindi sinabi ng Panginoong Hesukristo, huwag nyo na silang kakausapin. Tandaan nyo po yun, kung natatandaan nyo po mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Sabi ng mga apostol, matigas ang pananalitang ito. Tumalikod po ang ibang mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Ilan na lang po ang natira. Kukunti na lang po ang natira. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo, sa 12 alagad kayo, gusto nyo rin bang umalis? Sabi ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad niya. Sabi ng apostol na si San Pedro, Panginoon, saan kami paroroon? Ikaw ang may tangan ng buhay. Sinabi ba ng Panginoong Hesukristo, huwag nyo na silang kakausapin, sa demonyo na ang mga yan? Mga kapatid, walang ganun Mars. Walang ganun Ismael. Masyado kang self-proclaim na messenger of God. Ano pang mensahe sa iyo ng Diyos mo? Baka iba yung Diyos mo sa Diyos na kinikilala ng mga apostol at ipinangaral ng mga apostol.
Maliwanag naman talaga na iba ang Diyos mo, Daniel Rason. Kasi kung yung Diyos mo ay yung Diyos na ipinangaral ng mga apostol and ipinangaral ng Panginoong Jesucristo Himself, dapat sana hindi kayo ganyan. Sabi ng apostol na si San Pablo, pagkalooban nawa ng habagang sambahayan ni Onesiporo. Bakit? Sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Hindi ba ninyo pwedeng sabihin, Daniel Rason, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Badong sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Hindi ba totoo, Daniel Rason? There are several times, there are multiple times na nagbigay ako ng maraming kaalwanan sa inyo. Biruin mo kahit mabaho yung paa mo, tiniis ko na masahihin ka. Kahit ang dami mong kulugo sa katawan na malalaki, tiniis ko para masahihin ka. Ito ba'y paninira, mga kapatid? Tandaan po ninyo, mga kapatid, kunin niyo po yung konteksto ng sinasabi ko. Ano ba yung konteksto ng sinasabi ko, mga kapatid? Kahit na mabaho ang paa ni Daniel Rason, tiniis ko. Bakit? Doon sa pagtitiwala na sugo ng Diyos ito eh. Wala akong pakialam kung mabaho ang ano nito, ang paa nito. Basta ako, gusto ko. Sabi ko kasi, kung ngayon mabubuhay ang Panginoong Jesucristo, masahihin ko din ang kanyang paa. Wala akong pakialam kung mabaho yung paa niya. Pero, I assure all of you na ang Panginoong Jesucristo hindi mabaho ang paa. Spiritually and literally speaking, yung paa ng Panginoong Jesucristo ay maganda, mga kapatid. Nakasulat niya sa epistola ni San Pablo sa mga taga-Roma na anong pagkaganda ng paa niyaong nagdadala ng magagandang balita. Maganda pala yung paa ng nagdadala ng magandang balita. Spiritually and literally speaking, the feet of God's messenger is beautiful. Mga kapatid, pagka maganda, hindi mabaho. Kaya ayun, mga kapatid. Shout out natin yung mga yung mga nanonood ngayon. Si Mama Mary, nandito si Mama Mary, syempre. Si Mama Mary Myra Razon. Si Coach Emil Domingo, si Nanay Maria Corazon Balagat Bermejo from Hong Kong, si Brother Joey Gregorio from Paris, France, si Brother Roger Mo from the US of A, si Brother Crisanto Sagrado from Canada, si Brother Patricio, si Brother Lord Kaizen, si Brother Arnel Laksamana, si Brother Ray Barcelona, si Escamilan Teodulo, si Sister Shirley Apostol, si Nagato Payne. Si Nagato Payne, taga saan ka ba? Nagato Payne. Si Sister Jacqueline Mariano, si Brother Edgardo Raz, si Sister Maribel Palarca, si Dr. Sumner Fuentes. Siyempre, kung nandyan si Dr. Sumner Fuentes, nandyan din si Sister Doktora Cristina Fuentes. Ano yan? They go hand in hand. And si Brother Paul Reysag, si Sister Reyes Cris, and si Sister, I do not know if I can mention your name, kapatid na alam mo na yan. Marami pong si Nagato Payne from Konoha. Ayan. Taga to? Ano ba itong ano ba kasing nito? Itong ano na to? Anong title kasi nitong manga na to?
Nagato Pain. Si Brother Marvin Patricio, MCGI, wala sa Bible. Bakit Church of God? Ang pinasulat ng Diyos sa Bible. Bakit hindi ang MCGI kung yan ang tunay na iglesia sa Biblia? Yan ang patunay na hindi siya ang tunay na iglesia, kundi ang lahat na naniniwala kay Kristo, yun ang tunay na iglesia sa Biblia. Yan ang iipunin ng Diyos sa huling araw, hindi ang MCGI. Ay, maganda yung punto mo dito, mga kapatid na Marvin Patricio. I will just expound, mga kapatid. Ang sabi mo dito, kundi ang lahat na naniniwala kay Kristo. Kagaya going back, mga kapatid, ano ba si Kristo? Tandaan po natin, ang sabi po ng 1:1, nang pasimula siya ang verbo. So, ang Panginoong Jesucristo po pala ay verbo, salita ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, ito po palang si Kristo, siya po yung daan at katotohanan at buhay. Yun ang tunay na iglesia sa Biblia, kundi ang lahat na naniniwala sa katotohanan, sa daan na inihanda ng Diyos upang siya nating lakaran buhat pa ng una at sa buhay. Sila yung iipunin ng Diyos sa huling araw. Mga kapatid, kaya nga po ang sabi po sa Apokalipsis, sabi nung isa sa mga matatanda, saan nang galing ang mga ito? Itong lubhang karamihan na hindi mabilang nino man. Sila'y nagsipang galing sa mga wika, sa mga bansa, etc., etc. Nakita niyo po yung punto doon, mga kapatid. So yung punto po doon, mga kapatid, doon po sa sinabi ni Brother Marvin Patricio, kundi ang lahat ng naniniwala kay Kristo. Iaano po natin itatanggalin po muna natin yung word na Kristo. Sapagkat ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi ng Kristo. Sabi po ng kundi ang lahat ng naniniwala sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan na dapat nating malaman? Marami pong katotohanan Pero are all this truth that we know relevant to our salvation, mga kapatid? Hindi po lahat ng katotohanan ay relevant po. May kaugnayan po sa kaligtasan. Ano po ang katotohanan na may kaugnayan sa kaligtasan? Mga kapatid, katotohanan na siyang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng pag-ibig. Mga kapatid, yun po yung mga katotohanan na dapat nating malaman. At ang daan na dapat nating lakaran. Ano ba yung daan na dapat nating lakaran? Na inihanda ng Diyos buhat pa ng una. Sabi po ng daan. Etong daan na to, na inihanda ng Diyos buhat pa ng una, nagsasalita Sabi nung daan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama't ina, siyang unang utos na may pangako. Ito pong daan na inihanda ng Diyos na nakasulat sa Epeso, mga kapatid, na inihanda ng Diyos buhat pa ng una upang siya nating lakaran, nagsasalita po ito. Sabi ng daan na nagsasalita, mga lalaki, huwag ninyong dudungisan ang inyong higaan, kundi inyong pagalakin ang inyong sarili sa bukal ng inyong tama po ba? Sa bukal ng inyong kabinataan. Marami pong salita yung yung daan na nagsasalita. Na yung daan po na yun po ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, marami po siyang sinasabi. Itong daan po na ito, ang sabi nung daan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.
Ibigin mo ang iyong kaaway. Pagka nagutom, pakainin mo. Anong ipapakain mo? May lason? Anong ipapakain mo? May amag? Anong ipapakain mo? Yung expired na? Hindi. Pakainin mo ng pagkain makakain. Edible food. Yung palang pagkain makakain. Anong ipapainom mo? Painumin mo ng potable drink. Painumin mo ng inuming maiinom. Mga kapatid. Kaya, sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. Hindi po tayo makakaparoon sa Ama kung hindi po dahil, mga kapatid, sa daan, katotohanan at buhay na siyang salita ng Diyos o Kristo ng Diyos, mga kapatid. Kaya, ang sino mang hindi pinananahanan ng pag-ibig, mga kapatid, meron po kayong Biblia, mababasa niyo po yun. Hindi po kasi ako, wala. To be honest, mga kapatid, I do not have the intention to preach, mga kapatid. Wala po. Kaya nga po, di po ba dati meron po community prayer? Ini-stop po yun eh. Baka pagkakamalian lang tayo na pag magtatayo ng panibagong no. I do not have that intention in my heart. Ang sa akin lang po, mga kapatid, iparating po sa inyo kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ano ba ang nakasulat sa Biblia? Sabi nga ni Brother Ed Lapis, biruin mo, you are condemning yourself that you are not worthy to go to church because you are a sinner. Sino ba sa atin ang hindi nagkakasala? Sabi ni Brother Ed Lapis, tandaan ninyo, ang church is a hospital of sinner. Mga kapatid, kaya nga po sabi po ng Biblia, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ngayon, ano bang klaseng pagkakasala, mga kapatid? Itong ginagawa ni Daniel Rason na matindi ang kanyang pananagutan sa Diyos. Naghahasik ng katikisuran. Tandaan po ninyo, mga kapatid, napakabigat na kasalanan na makapagpatisod. Tandaan nyo, sabi ng apostol na si San Pablo, kung ang aking pagkain ng lamangkati ay makapagpapatisod, kailanman hindi na ako kakain ng lamangkati. Ganun kabigat ang makapagpatisod, mga kapatid. Gaano kabigat ang makapagpatisod? Pero mo, sabi ni Apostol San Pablo, kung makakapagpatisod yung kanyang pagkain ng lamangkati, hindi na siya kakain ng lamangkati, kailanman, gaano ba kabigat ang makapagpatisod? Mas maigi pa na bitinan ng gilingang bato at ipasubha sa dagat. Ganun kabigat. Sabi nga ni Brother Eli, bakit kailangan lagyan ng bitinan ng gilingang bato sa leeg at ipasubha sa dagat? Pagka lumutang ka, makakapagpatisod ka pa. Kaya nga po, itong Antikristo na to, si Daniel Rason, mga kapatid, mauna pa itong ihagis sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre kaysa kay Satanas. Bakit? Pero mo, nanliligaw ka, Daniel Rason? Hindi ba totoo? Bakit? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo ay sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nais ng kanilang amang ibig nilang gawin? Sapagkat siya'y isang mamamatay tao at pananguna. Yung palang nasa ng kanilang ama na mamamatay tao, yung gustong-gustong ginagawa nila. Yung pumatay ng tao,
mga kapatid, paano sila pumapatay ng tao? At pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Pumapatay pala itong si Daniel Rason sa pamamagitan and his cohorts sa pamamagitan ng salita. Anong klaseng salita? Siya pumapatay. Sapagkat nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Yung kasinungalingang pinagsasasabi ni Daniel Rason, yun yung pumapatay. Kaya nga, for the fanatics, mga panatikong miyembro ni Daniel Rason, patay na si Badong. Patay na si Mama Mary. Myra Rason. Patay na si Brad Hart. Patay na si Coach Emil Domingo. Patay na si Nanay Maria Corazon Bermejo. Patay na si Brother Roger Gonzales. Patay na si Brother Joey Gregorio. Patay na si Brother Crisanto Sagrado. Patay na si Brother Marvin Patricio. Patay na si kapatid na Lord Kzen. Patay na si Brother Roger Mo. Patay na si Brother Arnel Laksamana. Patay na si Golita. Patay na si Brother Ray Barcelona. Patay na si Sister Bebs Candado Gudelusaw. Patay na si Escamilan Teodulo. Patay na si Nagato Payne. Patay na si Brother Ryan Wang. Patay na si Sister Jacqueline Mariano. Patay na si Brother Edgar Ras. Patay na si Sister Maribel B. Palarca. At patay na tayong lahat na mga exeter, mga kapatid. Bakit? Biruin mo, hindi ka ba, hindi ba, tandaan po ninyo mga kapatid, hindi lang po physical killing ang pagpatay. Mga kapatid, there are many forms of killing. And one of them is character assassination. Mas matindi po yun mga kapatid kaysa sa physical killing. Kasi pag namatay ka, wala ka nang alam kung ano pa yung pinagsasabi nila. Pero yung character assassination, it kills you every single day, mga kapatid. Kaya malinaw na malinaw ang sabi ng Biblia, sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo, ang nasa ng inyong amang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, bukat pa ng una. Pag nagsasalita siya, tignan po ninyo yung coherence, ha? Mga kapatid, tignan po ninyo yung coherence. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo'y sa inyong amang dyablo, sapagkat ang nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, bukat pa ng una. At pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, yung nasa pala ng dyablo, pumatay ng tao. Bakit ang kasunod ng salita ng Panginoong Hesukristo? Pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Kasi dun po siya nakakapatay. Kaya nga po, sa matandang tipan, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Mga kapatid, ang ganda nung pagkakahanay ng salita ng Panginoong Hesukristo. Kayo'y sa inyong amang dyablo, ang nasa ng amang ibig ninyong gawin, sapagkat siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una. At pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Yun pala yung paraan ng pagpatay ng kanilang amang dyablo na siyang ginagawa din nila. Mga kapatid, tingnan po ninyo, binabaligtad po tayo. Palagay niyo po ba mga kapatid, kung hindi po sila nagsalita at gumawa ng aksyon to character assassinate us, are we going to defend ourselves?
in social media, on social media, mga kapatid, hindi po. Mananatili po tayong tahimik because we respect and love our brothers and sisters na naging bahagi na ng buhay natin na naiwan po dyan. The very reason I am doing this, we are doing this, we have to defend ourselves. And by telling the truth, mga kapatid, saying the truth and exposing the truth, makakapagpalaya rin po tayo. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, the truth shall set you free. Ang katotohanan ang siyang makakapagpalaya sa inyo. Mga kapatid, tingnan po ninyo, ang kinakarakter assassinate ngayon na matindi, si Brad Ace Abalos. Sabi nga ni Brad Ace Abalos dun sa kanyang post, masakit sa kalooban na yung dating safe refuge mo ngayon, sila yung umaaway sa'yo sa mababaw na pakahulugan sa kanyang post. Mga kapatid, kaya nasaan na kayo ngayon, Daniel Rason? Akala ko ba kayo ang nagsasalita ng katotohanan? Bakit hindi ninyo maipagtanggol ang katotohanan na sinasabi ninyo? Nagpapatunay lang na hindi talaga totoo yung katotohanan sinasabi ninyo. Maraming katotohanan pero yung katotohanan ba ninyo ay totoo? Ako naman, ano lang yan, pautot lang yan, Ismael. Merong mga nagtatanong sa akin, sino daw si Ismael? Tanong niyo po kay Mama Mary kung sino si Ismael. Sabi ni Exeter Nako, focus kay Daniel at sa kanyang team Kabig. Members are not to blame. Brainwash sila. Nakakaawa. Exactly. Exactly po mga kapatid. Hindi po kasalanan ng mga kapatid po natin na umaaway sa atin sa social media. Yung kanilang pag-away sa atin. Totoo yun, tama yung may point si kapatid na Exeter Nako. They are not to blame. Who is to blame? Daniel Rason and his cohort. Kaya tingnan po ninyo, do you see me posting yung mga member na lumalabag? Hindi po, mga kapatid. I am not posting a single one of them, no. Because I know very well na wala namang yan wala namang kinalaman yan. Sino ang may pananagutan dyan? Si Daniel Rason at yung kanyang team Kabig. Totoo yun, yung kanyang team Kabig. Brad Josel, hindi ka pa ba maninindigan? O maimpyerno yung mo. Naku, lulutong ang gulugod mo. Sabi nga ni nung katunggali ng ating reliyon dati, lulutong ang gulugod ninyo sa impyerno. Ay, talagang lulutong ang gulugod ninyo. Brad Josel Malyari, habang meron pang pagkakataon, huwag mong hintayin na mailapat ang pintuan ng daong ni Noe bago mo pagsisihan at na kasangkapan ka na ng kalikuan. Tandaan mo, Brad Josel, siyang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Matinding kasalanan yan, Brad Josel. Brad Dodel, naku, alam na alam mo naman yan. Nagtitinda kayo at totoo yung Area 52. Bakit Bakit kayo nagsisinungaling? Brad Rodel, totoo yung Area 52. Ano ba? Napakasinungaling ninyo. Magtatanong lang ang kapatid, sasabihin ninyo AI. Ngayon,
Hindi ninyo masisisi yung mga manggagawa. Kung sabihin nilang AI lang yon, hindi naman sila nakarating ng Brazil eh. Hindi po sila nakarating ng Brazil. Karamihan ng mga manggagawa hindi naman nakarating ng Brazil. Kung sabihin man po nilang AI, mananagot ba sila? Eh yun yung sinabi ni Daniel Rason eh. Kaya kaya yun. Kailan ba kayo, hanggang kailan kayo magpapakasangkapan diyan sa kasinungalingan. Siguro mga kapatid, hanggang dyan lang po muna kasi meron pong nag-request na dun sa kaya ko po tinakel. Yung pong saan tayo dadalo? Mga kapatid, ang pagdalo, eto nga, sabi ng Panginoong Jesucristo, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Ano ba yung pangalan niya? Mga kapatid, mapuputol kasi ang pakinabang, kaya opo kuya na lang sila. Sabi ni Sister Nikki, dito nag-medical mission sa San Pablo kung saan malapit sa hospital. Dito na libre, bakit ayaw pumunta sa liblib talaga? Yun. Siyempre, pakitang tao. Sabi ni Brother Roger mo, di po yan paninindigan dahil tatanda daw sila magkakasama. O, bahala kayo. Alam nyo naman na kasinungalingan ang pinagsasabi ninyo. Brad Josel, alam mo yan. Di ba sinamahan mo pa nga ako sa sa Kalumpang, sa Smallville, para kausapin yung Ikaw din naman ang nagsabi sa akin. Akala nila mapapaikot nila yung isip ko. Mapapaikot nila ako. Di ba sabi mo sa akin yun, Brad Josel? Na nagbabangon puri itong magulang ni Daniel Rason? O ngayon, Brad Josel, magpapakasangkapan ka ba? Alam nyo yan. Brad Josel, ngayon, sisiraan nyo si Brad Ace. Brad Anthony Malyari, magunos dili kayo. Magunos dili kayo, Brad Anthony Malyari, na kapatid ni Brad Josel. Bago ninyo siraan si Brad Ace, alamin nyo muna ang totoo. Ano ba ang totoo? Ang totoo, yung mga nakikinabang na mga malalapit. Biruin mo, si Aaron Romero, ang kapal ng pagmumukha nitong Aaron Romero na to, nasiraan ako. Biruin mo, ilan yung nagtataka naman ako, ilan yung panganay mo? Aaron Romero. Bakit hindi ka natiwalag? Aaron Romero. Samantalang yung ordinaryong membro. Ito nga si Sneaky, hiwalay naman siya legally annulled naman siya dun sa una niyang asawa na hindi pa siya kapatid. Hiwalay na. Tapos sinuspindi ninyo. Samantalang itong si Aaron Romero na ako ayoko naman dapat sanang anuhin ito Kaya lang, Aaron Romero, tanong ko lang, bakit ang dami mong panganay? Hindi ba panganay mo yung nandyan din sa US? Bakit ang dami mong panganay, Aaron Romero? Nagtatanong lang naman si Badong. Sabi ni Sister Maribel Palarca, kaibigan kong worker po mismo 4 times nakarating sa Area 52 at nakita mismo na may mga alak doon pati sa salute. Sabi ni Brother Zed Watashi, iiyak lalo yan si Daniel. Mababawas lalo miyembro niya.
Para po sa kaalaman ninyong lahat, mga kapatid, naku, napakarami po kayong mga exiters sa USA, sa Canada, sa Korea, sa Japan, sa iba't ibang bansa at sa ating bansang Pilipinas. Ako, napakarami po mga kapatid. Most of them, mga kapatid na bumilang ng maraming taon, na talagang sumugal, na lumaban ng upusan para sa ebanghelyo, maipalaganap yung ebanghelyo. Sabi ni Brother Marvin Patricio, lahi kasi siya ng mga Muslim. Baka maraming asawa. Iiyak lalo yan si Ismael. Mababawasan ka. Ayan mga kapatid, siguro po hanggang dyan lang po muna. At sana po nasa mabuti po kayong kalagayan lahat, especially yung mga kapatid na nandyan sa mga dako na nasalanta ng mga kalamidad. Kung meron po kaming maitutulong po sa inyo mga kapatid, magsabi lang po kayo. And ayun po, kung meron po kaming maitutulong, meron po kayong gusto sabihin mga kapatid. At ito pa pala, biruin mo, sabi ni Brother Eli noon, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay walang bayad. Kaya dito sa amin, walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal, walang bayad ang etc. etc. Naku naman, bakit ngayon yung mga praise song nakalagay sa Spotify, nakalagay sa ganitong mga platform? Kailangan mo mag-subscribe, kailangan mo magbayad. O, nasa na kayo? Yung tinutuligsa ninyong reliyon ngayon, daig pa ninyo ngayon. Matindi at mas matindi. Sa Katoliko, wala pong patarget sa Katoliko, mga kapatid. With all fairness to them, because I was a member of the Catholic Church and I was an altar boy in the Catholic Church when I was young, mga kapatid. Until before I entered MCGI, I was an altar boy. And wala pong doon, walang pa-target at walang pa-concert lagi. Kaya nga sa misa kung ano lang yung maibigay mo at hindi ka nila kokonsensyahin. Dito, naku, wala daw pilitan. Pero kokonsensyahin ka na para bagang meron kang utang sa Diyos. Naku, mga kapatid, kabaliwan po yan, kahibangan po yan, malaking kahibangan ni Daniel Rason. Mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, napakayaman ni Daniel Rason. Ibenta lang niya yung property sa La Vista. Ibenta lang niya yung ibang mga property nila. Naku, magiging napakaganda ng central po ninyo. Bakit hanggang ngayon hindi po matapos-tapos yung pasalamatan at hindi mapatapos-tapos yung hospital? Kasi nga po mga kapatid, inuuna po nila yung kanilang bulsa. They know very well that in few years time, mga kapatid, wala na po yan. Kasi karamihan ng mga mayayaman ngayon nag-e-exit na. And right after noong ma-interview po natin si Brother Joel Alfonso na dating diakono ng lokal ng Bambang, West District, Metro Manila. Ang dami pong pamilyang nagsipag-exit. Sabi po nila, kilala namin si
They can join your broadcast at this time. But ano? Bakit? But kiniklik ko, ayaw po Brad Gilby. Ang nakalagay, they can join your broadcast at this time. Ito, screenshot ko nga. They can join your broadcast daw, Brad Gilby. Yun. Kaya, marami pa po tayong i-interviewin mga kapatid. Kaya lang yung mga interviewin natin nasa iba't ibang mga bansa. So, hindi po nagmamatch yung time. Mga kapatid, siguro hanggang dyan lang po muna. Kasi po, ilang percentage na lang po yung 11% na lang po yung battery ko. At sana po mga kapatid, ay ingatan po kayong palagi ng makapangyarihang Diyos. Mga kapatid. Bye-bye po.